Welcome to Dalat, Vietnam! This is Dalat, Vietnam at night. Ganda Dalat! Ito yung steak nila, the Dalat Salad. Say hi! Look at this! Ang daming tao! Oh! Ay! Ito yung kanilang Vietnamese pizza. May capybara! Meron din silang mga binibentang iba't ibang seafood dito. Ayan, so dyan tayo pupunta. Yan, medyo maingay na, Ka-Wonder. Xin chào mga Ka-Wonder. So, andito pa rin tayo sa Dalat, Vietnam. So, time check tayo. It's 6:45 in the evening. Tapos napapansin nyo ba kung anong suot ko ngayon? So, ano naman na, naka-jacket tayo ngayon. Medyo malamig kasi yung yung Dalat, Vietnam. Nasa mountainous area nga siya. So, kaya medyo may windbreaker tayo. Hindi naman sa sobrang lamig. Siguro mga parang Baguio yung ganun. So, for today's video ay i-explore naman natin ang Dalat, Vietnam ng gabi. Explore natin ang Dalat, Vietnam ng gabi. So, titignan natin kung anong mga kaganapan dito, yung mga night markets ba nila. Tapos, one thing is, di ba kanina si Frank, naalala nyo, yung Chinese national na kasabay natin from Natrang papunta dito sa Dalat, nag-message siya sa Instagram, gusto niya daw lumabas kasama ako. So, meron siyang parang sinuggest na dinner place. So, it's Ngon Steakhouse yata siya. Basta mga steak ata yun. So, sundan natin siya dun sa steakhouse na yun. Sabayan natin siyang kumain. So, at least may mamit tayong another another tourist na nagpunta dito sa may Dalat. Pero bago tayo bumaba, may papakita ko sa inyo. Tignan nyo naman to. So, yan may pabintana tayo dito. Di ba nakita nyo naman yung room tour nito sa first vlog natin. Ayan naman, open natin. Excited ba kayo? Yon, ang sarap ng weather. This is Dalat, Vietnam at night. Look at that. Ang ganda. Wow, iba rin yung vibe niya sa gabi. Para lang tayong nasa, alam mo yung malamig na place, Baguio. Medyo hindi naman siya sa Baguio kasi yung mga buildings nila parang pare-parehas yung kulay, ganyan. So, excited na akong i-explore. Sana hindi umulan, no? Doon yata banda yung yung Sapa. Doon yung banda yung Dalat Center dyan sa area na yan. Pero dito sa area natin parang ang tahimik, no? So, yan. Punta na tayo. Let's go. Ayan, so nakabalabas na tayo. Ito yung accommodation natin nasa harap. Tapos, nga pala, nag-rent ako ng motor. Ito yung motor natin. Pakita ko. Yun, yung motor. So, this is 100,000 VND. So, mga siguro 220 pesos per day, 24 hours yan. Ayan, tapos ito yung facade ng ating hotel. Banda dun tayo sa likod nakastay. So this is the Hai An Villa Hotel in Dalat. Ayan yung name nyo. Nandyan nakasulat sa may, Hai An Villa Hotel in Dalat. Tapos andito yung dog nila, si Boy. Bon. Hello, Bon. Hello, Bon. Diyan siya tira. Tapos ang ganda. Ito. Ayan dito tayo nakastay sa may Hai An Villa Hotel. Yan yung contact number nila. And meron sila ditong coffee shop. Yan. A few moments later. Here. I'm with Frank. Yeah, you can go this way. Yeah. Thank you. Sa taas. Parang ang social naman dito, Frank. Parang ang social naman dito, Frank. Ano to? Parang fine dining dito, ah. Hello! Sorry, Frank. We're late. How are you? Yeah. Which one do you want to choose? Oh, there's a GoPro. DJI. Yeah, DJI. Yeah. That's new? Let me see. Yeah. What DJI is this? DJI 5? Yeah, Action 5, Pro. yeah. Yeah. So meron siyang Action 5 Pro na For underwater. for underwater, yeah. Oh yeah, it's okay. It's open. Yeah. So sign na ba to para bumili tayo? Yes.
Is this the sign that I should buy this? Let me check. This one. Oh, Short. so good. Yeah. Ganda, oh. Yeah, one. Wow. No, even. Oh. Ganda, oh. Yes. This is good. Yes. Oh, DJI 4K DJI 30. Action 5 Pro. Yeah. Ganda, ang ganda pala nun. Pwede pang anong harabas, oh. Tapos pwede ka ring underwater. So, check natin tong menu nila. Ayun. So, andito tayo ngayon sa steak ngon. Steak pizza and pasta. Ito yung appetizer nila. Tapos, may soup, may salad. Tapos, syempre, hindi mawawala yung steak nila. Yung mga steak nila nasa 279 pero 200 grams lang. So, ito yung price range niya. Convert nyo na lang. Multiply nyo sa 2 para ma-convert in peso. Tapos, may mga side dish naman na siya. Ganyan. Tapos, ito yung main course nila. Yun. So, 400, ganyan. Actually, nasa medyo pricier side siya. Pero, mukha namang legit na masarap. Kasi yung place nila masarap. Tapos, may pizza din sila. Ayan. May 159, 200, ganyan. Ayan. Tapos, dessert and wine glaze. Ayan. Medyo social tong napuntahan natin. Pero, andito na tayo. So, go na. For the rib eye prime, okay. Is this like for 200 grams, how many people usually eat? Yes, 200 gram, one dish. Oh, is it good for like 3 people already or just one? One people only? Yes, 24 one dish. Ah, okay, one only. Okay, I see. So we can do like, do you want like the rib eye and then this one? So we can just share? Yeah. Okay. We can order this one, rib eye and then top blade. Do you want medium rare, medium well? How about what do you prefer? Medium is good? Yes. Yeah? Okay. And we can choose one pizza. Ang mura lang nung ano nila, coke nila, 25 lang oh. So mga 50 pesos lang. So this is the dalat salad. Ayan oh. Meron siyang beetroot. Yeah, this one is beetroot and strawberry and tomato, and meron pa siyang strawberry. Galing. So let's eat. This one is complimentary, and ito yung, I think it's complimentary bread, and then this one is Cabernet Sauvignon na red wine. So here's our food. Meron tayong ito yung bestseller, special pizza. Tapos ito yung steak nila. This is rib eye? I think so. And we also ordered salmon. Hi, Wonder. So, tapos na tayong kumain. Ayan na siya. Si Frank. Say hi. Do you like the food? Yeah. Yeah, so nagustuhan niya daw yung food. Yeah. And it's good. So, actually nagustuhan ko yung food. Number 1 natin is yung steak yan. Masarap talaga. Sa presyo ng 400 plus, mga 800 pesos. Pwede na. Masarap. Also yung pizza, masarap din. Salad, masarap din. Salmon, masarap din. So everything nung in-order natin is masarap naman. Kaya recommended ko tong itong restaurant na to. Ngon Steak here in Dalat, Vietnam. Ayan, so tour ko lang kayo dito sa restaurant. Ayan, ang ganda oh. Oh, di ba? Pag may mga ka-date kayo, ganyan. Ang ganda, di ba? Tapos, ito naman, meron silang overlooking view ng dalat. Ito yung dalat sa gabi. Wow, wag ka muna umulan. No, hindi uulan kasi may stars. So, ang ganda oh, di ba? Ang ganda ng dalat sa gabi. Welcome to Baguio. Joke, this is Dalat, Vietnam. So, ayan. Actually, nakapag-bill out na tayo. Nasa 1,000 plus yung bill natin. So, most probably mga naka 2,000 plus tayo. Not bad. Kasi, nasa na tayo fine dining na tayo na kainan. So, hindi naman siya sobrang, alam mo yun, sobrang napamahal tayo. Actually, ngayon, nagpaplano kami. Pupunta kami ng night market ng Dalat. So, until 12 pa naman yun. Time check tayo. It's 8:30. So, 1 kilometer away yun dito. So, punta tayo doon. Pero pakita ko muna to. Welcome to Dalat, Vietnam! Hi, Ka-Wonder! So, andito na tayo sa night market ng Dalat. Ayan, oh.
Look at this! Ang daming tao! Imagine nyo, today is Monday pero ganyan karami yung tao dito. Tapos hindi ko nagigets. Dito sila sa hagdan talaga nakatambay. Ganyan oh. Ganyan sila. Ganyan yung mga vibe nila. Yan. Pakita ko ah. Ganyan sila. Tapos, grabe, ang daming tao pala dito. Actually, si Frank, kasi siya, nagtawag dito? Nag-grab bike siya. So, hindi ko na siya makita. Yan, galing tayo dyan sa taas. Dyan sa taas na yan. And, nandito na tayo ngayon sa parang, ewan ko, malaking area. Parang rotonda nila dito sa may dalat. So, hinahanap natin siya. Saan kaya siya? Ayan, may mga street food pala dito. Pwede kayong kumain, ganyan. Yung mga pagkain nila. Ito ano to, parang fish cake yata to. Or, I don't know if what's this. Ano ba to? May magpo-perform ba dito? Kaya ang daming tao. Ayan oh. Wow. Grabe, ang daming tao. Ayun o, ang daming tao dito sa night market sa may Dalat, Vietnam. Halo-halo na sila dito. Imagine, Monday today, tapos ganito. So, mga Vietnamese talaga, gusto talaga nila ng mga parang, mga park din, night market din, mahilig din sila. Ayun o, tingnan nyo, meron sa gitnang parang, ano ba yan, parang statue, hindi ko alam eh, pero wala siyang fountain. Tapos ganyan yung mga buhay nila, yung mga trip nila, yung parang nakaupo sila sa parang maliliit na mga stool, ganyan. Uy, kapibara! Si kapibara! Cute. Si kapibara! Alang laki naman. Ang cute, sinusuntok ng bata. So, doon tayo pupunta sa entrance kasi andun si Frank. Alo, nakakatakot naman itong mga motor na to. Dapat di na sila pinapadaan dito. Yeah. So, meron silang mga bentahan dito ng mga jackets, ganyan. Kasi malamig dito sa ano, di ba? Ayan o, dito tayo dumaan sa gilid para makita nyo. Ayan, may mga bags din sila na binibenta, mga ganyan. Tapos mga refreshments, ganyan. Tapos ito, meron din silang ano bang pangalan nito ulit? Hazelnut, parang ganun. Tapos, parang siyang typical night market dyan sa atin sa Philippines, di ba? Ganda. Yan, may mga Vietnam sausage. Okay, welcome to night market here in Dalat. Grabe, ang dami talagang tao. Ayan. So, nakita na natin si Frank. Ayan na siya. Lakad-lakad lang tayo dito. Ayan, so basically ito yung night market nila dito sa may Dalat. May mga nagpa-perform, yan o, parang mga metal man. Yan o, yan sila. Hindi sila gagalaw. Tapos, paikot to. Maraming mga nakatambay, ganyan. Mga tambay-tambay lang sila dyan. Tapos, I think paikot lang talaga siya. Ito na yon. Or baka meron pa papunta doon. Hindi ko lang sure. Pero ito yung pinaka-landmark nila. Meron kang makikitang ganyan. Kung nakita niya yan, yan na yung Cho Dalat. Yan. So, ang ganap pala nila dito, yan si ate. Meron siyang parang mga menu. Tapos, offeran niya kayo. Tapos, pwede kayong kumain dyan. Papaupuin niya kayo. Ayan o. Ayan. O-offeran niya kayo. Tapos, pwede kayong umupo sa mga stall niya. Siguro, nagre-rent sila dyan. Tapos, yan tawag kasi dyan. This is their parang Vietnamese pizza. Parang ganon. Ang galing. Iba rin yung ano nila dito. Yung ano nila, yung business tactics nila. Ayan, since nasa may ano tayo, parang mataas na area, marami silang mga strawberry na binebenta. Tapos ito, grabe yung ano, avocado, ang laki. Tignan mo naman oh, ang laki. Look at this. Pakita ko Tignan mo Ooh, too big. Ang laki ng avocado na to. Ayan, tapos ang dami nilang mga fruits dito. May banana, ganyan. Tapos mahilig din sila sa dried foods. Like ito, hindi ko naman ano tong mga to, dried foods. Tapos tignan mo yun ano to, pumpkin?
Ayan, tas hindi ko rin alam kung ano yan. Ang galing. Ayan, may mga dried goods sila ditong binibenta. Ito, ayan o. I think this is mangga. Ayan, tapos ito, hindi ko lang alam kung ano siya. Pero ito is 185 Vietnamese. Pwede yung pampasalubong. Ang dami nilang pwedeng ibenta dito. Ayan, dito lang yan sa may, yung sa may, di ba yan yung center? Tapos dito, ang dami. May mga juice din sila. Ayan, tapos meron din silang mga ganito. Ano ba to? Okay, merong okra. Iba't iba, may corn, mga dried na vegetables. So pwede nyo itong bilhin. This is 55, so mga 120 pesos, mga ganun. Snacks nyo na lang. At least healthy, di ba? Ayan, pinadry nila. Tapos, meron din silang, ito, parang, this one is strawberry jam. Look at that. So, magkano ba to? Walang price eh. Hindi, 70. So, mga 150 pesos yung strawberry jam nila. Meron din silang raspberry. Raspberry ba yung tawag dito? Hindi ko lang sure. Tapos, meron din silang, ito, tamarind yata to. Wow, ang dami ng products, no? Parang sa Philippines lang din. Para lang din kayo nagbagyo. Siyempre, hindi mawawala ang cafe nila. This coffee, ayan, this is 350 yung beans na to. Ay, medyo mahal, pero for sure, masarap to. Kasi nga, Vietnamese coffee, masasarap talaga. Tested talaga yan. Tapos, ganyan ka-crazy yung crowd. Nakita nyo? Grabe. Look at that crowd. Ayan ang daming tao. Wow. Tapos, dito, ipakita ko pa yung ibang mga products nila dito. May mga juice, ganyan. Ito is passion fruit na juice. This is 50 VND, so mga 110 pesos. Ano pa bang meron dito? Tour na lang natin to. Wow, ang gaganda naman ng lagayan nito. Ano yan? Tapos dito, ano to? Mga ugat-ugat, ayan. Mga herbs siguro yan. I mean herb? Saan yung galing yung herb? I mean mga parang pwede mong inumin tapos gagaling ka. Or nag-assume lang ako. Oh, mga nuts. Ano to? Cashew nuts? Parang kakaiba yung cashew nuts nila dito sa Vietnam. This is 230, so siguro mga 500 pesos. Medyo mahal, This one is maca. Ayan, maca. Maca, baka. Tapos, may aloe vera din, kinakain kaya to? Kinakain pala to? Aloe vera candy. Ayun, aloe vera candy. This is 70. Tapos, mahilig sila sa mga dried na products dito na pansin ko. Ang dami. Ito, mga pampasalubong talaga. Dito kayo bumili. I think, meron din pambata. Ito, mga pambata, gummy bears, ganyan. Tapos, ito, mga dried na mango. Meron na rin siyang parang mga chili, ganyan. Tapos, dito, ang lawak pa pala nito. Ito, hinahalo sa to ata. Hinahalo kapag nagtiti kayo, ito mga tito. Ayan, diba, ito yung parang tea. Hinahalo siya. Iba-iba. Ayan, tignan mo, flower siya. So, mga tea. Ganyan siya. Gagawa kayo ng ganyan. Mahilig din sila sa Vietnam dito yan. Ito is, ano ba to? Kamote? Parang kamote chips pero violet. Ang dami nilang products na ganito. In fairness, dito talaga sa Vietnam, ganito talaga. Marami silang mga dried products na ganyan. So, at least nagka-idea kayo na pwede nyo ipasalubong yung mga ganyan. Iuwi sa Pilipinas, pang snack-snack, ganyan. Mahilig ang mga Vietnamese people sa mga ganyan. Ayun, meron din silang cherry. Cherry on top. Tapos meron din silang mga grapes. Ito, ano to? Kakaiba yung shape niya, Grapes din siguro to. Grabe, may mga strawberries din. Pag mga yung mga malalamig na areas talaga, Ang ganda nito, ang ganda ng presentation. Ano bang tawag sa berry na to? Yung parang wild berries siya, Tapos ito is the capsicum. Wow, capsicum. Pero ang laki, Tignan mo, ang laki ng bell pepper. Yan, ito yung kanilang Vietnamese pizza. Parang ganyan siya ginagawa. Ayan, Wow, Vietnamese pizza. Tapos ito naman yung kanilang sausage. Yan, pumasok naman tayo dito sa hindi ganon ka-busy na area. So, ano bang meron dito? Ano ba tawag dito?
Di ko alam eh. Parang cracker. Tapos meron din silang mga ganyan, mga pants, binibenta dito. Tapos, yan pa yung mga ibang products nila. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos yan, meron din silang mga yung mga binibentang ganyan, mga shirts, mga kung ano-ano. Kung kailangan nyo ng mga damit, pwede kayo dito. Parang night market talaga na night market. Dito mas malaking mga dried products. Ayan same din. Same din sila ng binibenta. So hanap na lang siguro kayo ng kung saan kayo mas makakamura, di ba? Canvas na lang kayo kung gusto yung bumili ng mga pasalubong. Ayan, hanggang doon sa malayo. Ayan, dami. Ano ba to? Ukay-ukay ba to mga to? Ayan, dito sa park na to medyo konti na yung tao. Pero I think, na to mga, ukay-ukayan. So may mga puffer jacket din sila, ganyan. Ayan, ukay-ukay na dito. Kaya konti na yung tao siguro. Siyempre, sino na ba namang mag-ukay-ukay? Ayan, meron silang durian dito. 65k per 1 kilo. Ayan, dito naman mga ihaw-ihaw. Ayan, di nawawala yan dito sa Vietnam. Ayan, dito nagbebenta sila ng chicken. Siguro parang tinola siya. Pero sabi ni Frank, yung dalat daw kasi famous daw sila sa chicken. So chicken soup, ganyan. So pwede kayong kumain dyan. Pwede kayong tumambay tapos kumain. Meron din silang mga binibentang iba't ibang seafood dito. Alam niyo ba yung mga seafood? Ito oyster to. Ayan, may mga halaan. Ito maliliit. Ito crabs. Tapos ito yung kinain natin sa may natrang. Tapos kung ano-ano pang mga luto ng seafood. Galing, pwede nyo nang kainin yan yung fresh siguro. Itong na to, itong stop na to, itong sa seafood. Ngayon pa lang sila magsi-set up. Ngayon pa lang sila nagsi-set up. So ibig sabihin, mas lalong dumadami pa rin yung tao. Time check, it's 9:20. Pero padami pa rin yung tao. Grabe yung night market scene dito sa may dalat. Talagang dinadayo siya. Imagine mo, today is Monday. Tapos, ganito karami yung tao. How much more kapag weekend? Ayan tignan nyo. Ang dami pa rin tao dun sa hagdan. Diyan tayo nanggaling kanina sa taas. Diyan tayo nag-start. Tapos, may Starbucks din sila dito. Ayan, nandito nakapark yung mga iba nilang mga, pangalan nito? Motor. Tapos, yan, paikot. Grabe. Yan, ito si Kuya. Para siyang bida dito kasi ang daming nanonood sa kanya. Tingnan nyo. Ano kayang mga skills na pinapakita niya? Wow! Para siyang performer. Ay, ang daming tao. Di ba? Ay, sumasayaw-sayaw kasi siya, kaya pala. Ay, ang dami nilang nagbi-video. Galing. Sikat na sikat siya dito sa may night market ng dalat. Tapos naka-uniform din yung servidora niya, Ang galing. Ayan, tignan natin siya sa harapan kung anong meron. Si Kuya, siya, gangster, Ayan, naka-yossi pa siya, Panis! Panis! Oh! Panis! Ay. Performer, Ayan tignan mo sila, para silang nanonood lang ng movie. Nakapila-pila sila dyan. Actually, ang pinapanood naman nila is yung mga tao na nandun sa baba. Ayan. Grabe. Ayan, so naglalakad-lakad lang tayo ngayon. This is Ngong La Dalat. Ayan merong Eiffel Tower ang France. Tapos may Eiffel Tower din ang Vietnam. Look at that. Version dito sa may dalat. Ayan, so dyan tayo pupunta. Tugtugan. So baka hindi ko na kayo maisama sa loob. Tignan lang natin kung may videohan ko. Yan, medyo maingay na, ka-wonder. Kaya mamaya na lang tayo. Yan, ito yung menu nila dito. Meron silang mga beers. Yan. Hi, ka-wonder. So, nakabalik na tayo ng accommodation. So, time check, it's 10:30 in the evening. So,
Sobrang nakakatuwa na na-experience natin ang Dalat Vietnam at night. So, grabe, intense yung dun sa may Dalat Night Market. Imagine mo yun, paulit ako, weekday ngayon na, Monday pa. Ang dami pa ring tao. Siguro parang ano lang din siya, parang dyan sa Philippines na kapag kumari, sa night market dyan sa may Baguio, ganyan. Di ba talagang dinudumog talaga siya? Kasi maraming mga kainan, same vibe, ganyan, maraming kainan. May mga thrift shop din, tapos maraming mga bilihan ng mga souvenir, mga pagkain, ganyan. Siguro, napansin ko parang generally na nandito is parang mga lokal na Vietnamese lang din na parang bumibisita sila dito sa Danang para magpalamig, ganyan. May mga foreigner din pero talagang mas marami yung mga lokal na Vietnamese na nandito sa may Dalat, Vietnam. Nakakatuwa din na ma-experience yung yung kung paano yung mga lokal na bumibisita lang din sa sarili nilang countries, 'di ba? Nakikita natin. And also natutuwa din ako na meet natin si Frank na from China din siya. Go na go din yun eh. Parang talaga, alam mo yun, spontaneous din yung gusto niyang mga trip like yung kumain kami sa steak, ganyan. Na-enjoy ko din yun, yung na yun, steakhouse na yun. So recommended ko rin na kumain kayo doon pag nandito kayo sa Dalat. Okay din yung service nila, mabait naman yung staff nila. And reasonable naman yung kanilang pricing i-considering yung quality ng pagkain. Anyways, tapos after nun, pumunta na nga tayo dun sa Dalat Night Market and nag-ikot-ikot doon. Tapos hindi ko na kayo na-update kanina. Medyo maingay na kasi dun sa pub na pinuntahan namin ni Frank. So, may live band na talagang galing. Vietnamese, Vietnam songs and marami ding mga English songs. So, slow rock yung nila, yung parang timbrihan naman nila dun sa pub na yon. Halo-halo, may mga lokal, tapos may mga foreigners din, westerners na akong nakita dun sa loob. So nakakatuwa rin. Yung price ng nila, beer nila is nasa around 80 Vietnamese dong. Tama ba? Parang siguro pag i-convert mo mga 170 pesos. So nag-order tayo ng Saigon beer. So syempre, nandito kayo sa Vietnam, kailangan yung matry yan, yung mga beer ng Saigon. Iba't ibang kulay actually yun eh. Merong green, red, ganyan. Hindi ko lang alam kung may blue. Pero ang natry ko na is green tsaka red. Yun, red yung ininom natin kanina. So, nakakatuwa naman na na-experience din natin na alam mo yun, nightlife dito sa may Dalat, Vietnam. So, gustong-gusto ko dito sa Dalat kasi talagang malamig. Parang Baguio na vibes. Tapos nakakatuwa pa, meron pa silang lake na nakita ko kanina, nadaanan natin sa may habang nagda-drive pa balik dito sa accommodation. Alam mo yun, Burnham Park yung vibe niya. Or kapag nakapunta na kayo ng Sapa, Vietnam, ganun din yung vibe niya. Doon meron din silang malaking Sapa Lake doon na ka-vibe niya din yung Dalat eh. Actually, itong Dalat, yung mga, napansin ko kanina, yung mga parang establishment nila, hindi siya ganun ka-vibe ng ibang lugar dito sa Vietnam like Hanoi or Ho Chi Minh. Yung kalsada nila mas maluwang din. Tapos yung establishments nila, yung mga buildings ganyan, hindi siya parang pattern sa ibang napuntahan na natin dito sa Vietnam. Ang dami na nating napuntahan na dito sa Vietnam. So alam mo yun, yung vibe nila. Yung parang siguro dito medyo new pa yung mga buildings. Tapos parang aesthetic pa yung mga buildings dito. Kaya parang nakakapanibago na parang wow, pati yung mga sidewalks maluluwang, ganyan, pati yung mga kalsada nila. Though madaming tao syempre dun sa may mismong Dalat Night Market, pero pag medyo lumabas-labas mo naman kayo sa ibang mga daanan ganun, medyo konti mga tao. So siguro hindi rin peak season kaya siguro konti lang din yung tao. Tapos hindi rin weekday kasi ngayon, kaya ayun, na enjoy naman natin yung experience natin dito sa may Dalat Night Market. I mean Dalat at night.
So, ngayon is nag-ayos lang ako ng files para maka-upload na tayo ng episode 1 natin sa Vietnam. So, hopefully, supportuhan niyo lahat ng series natin na ginawa nating videos dito sa Vietnam kasi sobrang in-effortan ko at binigay ko talaga yung best effort ko na mapakita sa inyo yung kung ano yung na-experience natin, mga totoong mga nangyayari sa atin dito sa Vietnam para may idea rin kayo or gawin yung reference or travel guide kapag gusto nyo mag-travel din dito sa Vietnam. So, tomorrow, ang plan ko is mag-day tour dito sa around Vietnam, Dalat. So, baka mag-Mario Kart tayo, tingin tayo kung kaya nating tapusin or puntahan yung waterfall na sikat dito and also tingin-tingin tayo ng madidiscover natin dito sa Vietnam na dito sa Dalat, Vietnam na alam mo yun, interesting. So, siguro dito natin i-end ang ating vlog. Kapag di ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, make sure to hit the subscribe button and also i-like mo na lang din tong video na ito para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. And also, kapag may mga questions, suggestions kayo, just comment down below or gusto nyo magpa-shoutout, comment down below. So, this is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa next vlog. Bye-bye!